May ilang mambabatas na tinawag na kleptospirosis o garapalan daw na pagnanakaw yung naisiwalat dyan sa ghost flood control projects sa iba't ibang lugar huyan sa ating bansa. At mga contractors na hindi pa rin sisipot dun sa susunod na hearing ay may kalalagyan, posibleng ipakontempt. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo J.C. Galvez. Kinundina ni Senate Deputy Majority Leader Javier Ejercito ang talamak na korupsyon sa mga flood control projects ng bansa na tinawag niyang kleptospirosis o garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Iginit ni Ejercito na panahon ng papanagutin ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects matapos aminin mismo ng Department of Public Works and Highways na mayroong mga ghost projects. Pinuna rin ng senadora ang implementasyon ng taunang 350 bilyong pisong pondo ng pamahalaan para sa flood control at binigyan diin ang pangailangan ng malinaw na master plan upang masolusyonan ang paulit-ulit na problema sa pagbaha sa bansa. Anya, kung walang pagsunod sa master plan, mananatiling pirapiraso at hindi epektibo ang mga proyekto. Bukod dito, binatikos din niya ang hindi angkop na alokasyon ng pondo para sa flood control kumpara sa aktual na pangailangan ng mga lugar na madalas bahain gaya ng Central Luzon at Metro Manila. Muling iginit ni Ejercito na kung walang isang direksyon at estratehiya, mananatiling walang saysay ang 350 bilyong pisong pondo para sa flood control. Mr. Chair, kung hindi nasusunod ng flood ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slope protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program, na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahanapan ng mabibigyan ng solusyon ang pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi ho tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima ng pagbabaha. Samantala, nagbanta naman si Senator Erwin Tulfo na ipakokontem ang mga kontraktor na patuloy na umiiwas at hindi dadalo sa ikakasamuling investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y maanumalyang flood control projects. Git ng senador, hindi katanggap-tanggap ang rason ng ilang kontraktor na hindi sumipot dahil sa nakaschedule umano na bakasyon o leave. Anya, mas mahalagang paliwanag kaugnay ng issue kaysa sa bakasyon o anumang rason. Yes, sir. I mean, kagaya kanina, nainis na ako. Hindi sumipot. Ang reason, naka-leave. Pwede ba yun? Investigasyon ito eh. Unahin mo yung leave mo dahil prior daw, nakapareserve ng ticket. Wala akong pakialam doon. Nawawala yung 545 billion flood control. Mas mahalaga ba yung bakasyon mo kasi sa 545? Magpaliwanag ka. Di ba pag may atraso ka, kasama ka sa mga gumawa ng kalukuhan, magpaliwanag ka. Hindi sasabihin mo, parang investigasyon sa pulis, magbabakasyon mo, nako chief, babalik ka na lang kita. No. I mean, this is an investigation. 545 million, hindi naman barya yun eh. Diba? That's a whole lot of money. They have to answer. They have to be here. Kaya nga, siguraduhin ko, babantayan ko, na pag hindi ka na naman sumipot, na talagang dapat warrant na ipadala sa'yo, hindi na sabihin eh. Wala pang schedule ang ikalawang investigasyon ng Senado ukol sa maanumalyang flood control projects. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.